Hello, Contessera pageant fans. My name is Primo Sacramento, and you are watching the very first episode of Primo Tells Inspiring Stories. I never expected it. Kaya, avoid negative energy. Nasubaybayan ko rin yung Miss Universe noong 2010. But before we begin, I want to give a shout out to all our subscribers for your continued support. And if you haven't done so yet, please like, share, and subscribe so we can bring more contents like this across the world. Our first guest here on the show is one of the most calmest pageant bloggers. I'm talking about the pageant chica himself. So please join me as we discover the ups and downs of my friend and mentor here on Primo Tells the Inspiring Story of Andy Schaaf. Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? And good afternoon from here sa North America, specifically po dito sa Canada. Good day po sa inyo, good morning sa Philippines, and good evening in Europe somewhere. At just a good day to you all. Saan nga ba pinanganak at lumaki si Andy Schaaf? At kamusta naman ang kanyang childhood? I was born and raised in sa Mindoro. Sa Mindoro ako lumaki, doon din ako pinanganak. And then yung life ko doon is very simple during that time. Naranasan ko yung uminom ka ng tubig through hose, maglaro ka sa labas, umakyat ng puno, ganyan. Typical 90s, 80s kid ako. Doon ako lumaki, and then maraming mga magandang what we call is memories din doon, at marami rin siyempre mga hindi kagandahan. So it's a mixed. How was his life growing up as a kid in the province? Hindi ko makakalimutan, Primo, yung may ref kami na bigas. Alam mo yun? Yeah. May ref namin bigas, and then going to school na yung daanan mong kalsada is dirt. And then nakita ko yung progress nung bayan namin, na semento yung kalsada, nagkaroon ng mga, alam mo yun, mga tricycle, mga pedicab, ganyan. Hanggang sa umayos yung life, kumbaga. So yun yung nami-miss ko dati noon, yung maglalaro kami ng mga friends namin, nakakit kami ng puno, kakain ng bayabas, mga ganun bagay. What challenges has Andy Schaaf overcome? Ano ba yung mga challenges nung time na yon? Siyempre, mga kaklase mo, mga siraulo, mga bully type, mga ganon. Yung tipong sasabihin sa'yo na, yung pagiging effeminate mo, sasabihin sa'yo na, ay, bakla ka, ganyan. Noong time na yun, hindi ko pa kasi alam kung ano yung bakla. So, yun yung time na yun na hindi ko maintindihan kung bakit ganon yung mga tawag sa akin. So, yun ang challenges para sa akin. So, parang hindi ka... pakilala yung sarili ko, and then bakit mo binabato ng mga ganong bagay ba, di ba? So, hindi ka exposed sa culture ng pagiging gay? No. And then, all of a sudden, binubuli ka na lang na, oh, ito. Oo, nakikita ng mga tao. Ayun ang isang challenge sa akin, na parang hindi ko gusto. Hindi ka tanggap-tanggap sa sistema ko, kumbaga. Di ba? Being isang gay kid sa... isang small town, I assume, small town, yung Mindoro. How did you overcome it? Meron ka bang kinonsult, or did you tell your parents about it? Wala. As in, just lang ako doon. Parang, wala lang, tahimik lang ako pag sinatawag nila ako ng ganun. Ay ano naman, ganun na lang ako, ano ba yun? Parang kasi nga, hindi ko nga alam kung ano yung mga bagay na yun during that time. And then pag hindi ko na siya kaya, di quiet na lang ako, bait-baita na lang, ganun. But when was the time na inisip mo sa sarili mo na, okay, I'll just move on from this bullying, and, you accepted mo na yung sarili mo? Ano na ako noon, natanggap ko siguro yung sarili ko na ganito ako. I was in college na. Okay. Nung nag-college na ako sa Manila, na CEO kasi ako nag-graduate, pumasok. So doon na yon, hanggang high school yon. Pero nung high school na-realize ko na kung ano yung gay, yung bakla, gano'n. So sabi ko, maybe
noong time na yun, hindi pa rin ako nagka-come out noon, pero nagkakaroon na ako ng mga, alam mo yun, mga tipong feelings na gano'n, pero inaano ko siya, parang hinuhold ko siya. Kasi nga, hindi ako lumaki ng gano'n eh. Parang ang kinalakhan ko is very, very Catholic family kasi kami. Conservative, traditional. And then, kumbaga, pag sinabi sa'yo hindi maganda yan, o hindi maganda yung halimbawa, yung pakikiapid, yung pakikimbading, ganyan, huwag ka magnanakaw, huwag ka magsisinungaling, yung mga ganun ba, mga simpleng bagay ba? So, hindi ako all out ng ganun. Against, hindi naman sa against, kundi parang ayoko maging ganun. Wow. Pero, mahirap yun kasi you're one of the LGBT community that time. Hindi ba nararamdaman mo na? Kaya, ang hirap. Parang nagkaroon ako ng tawag dito, identity crisis. Oh, wow. So, you mentioned na may identity crisis ka. Nagkaroon ka ba ng relationship sa opposite sex? Nagka-girlfriend ka ba? High school ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Ano yun eh, kaso ano lang yun eh, parang napilitan. Alam mo yun, mga barka-barkada din kayo. So, diba, may peer pressure. Yes, peer pressure. And then, nabalitaan ko na sigurito si ganyan, may gusto sa akin. Eh, ako naman, sige, go. Ligaw ko, no? Hanggang sa naging mag-girlfriend kami until college. Hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi dead man na. Pero, lang. Nag-come out ka ba eventually sa kanya? Or No, until now hindi. Or may communication pa kayo or wala na? No, we don't. Wala na, okay. Kasi nung time na yun, Primo, kumbaga yung pagiging malamya is accepted sa community and everybody knows kahit ganun ka, makakapag-asawa ka pa rin ng babae. Oh, wow! Yes, marami ako nakikitang ganyan nung time na yun. Basta madami. Siguro may mga 3 o 4 na tao na ang lambot-lambot niya pero may family siya. So parang everybody thinks that I could be like that. But I don't have that kind of mentality that time. Maybe those guys are, even though they feel that they are, LGBT member or whatever that time, right? Pero niresist lang din siguro nila just to have a married life, ika nga, or a family, yung magkaroon ng kids, things like that. Kaya eventually, nung naranasan ko yun, and then nakita ko rin yun dito sa Canada, kasi marami akong kilala dito ngayon na mga they're older type na mga 60s na mga divorced sila, and mga dati sila may mga family at may mga anak din. So, yun yung naisip ko na, okay, now it's kind of like, it really happens. Pero yung mga nakikita ko nga dati noon, hindi sila yung type ng mga tao dito na nakapag-divorce and then they live what they are now, an LGBT community member. It's their decision, but it's just that napakita lang natin yung kung ano ako, parang comparable to other na, alam mo yun, na mga malalambot, na mga male. Yeah. Well, marami sa mga part ng LGBTQ ang nag-start sila sa yung passion nila sa pageantry, bata pa sila. Ganun din ba yung case mo na nag-start ka na bata ka pa lang, talagang nanonood ka ng Miss Universe? Oo, ako noon. Natatandaan ko pa nga noon ng TV namin, yung box type TV na rectangular na ganyan, na black and white. Natatandaan ko pa noon na ang presentation is presentation sa gitna, gown, and then swimsuit sa tabi yung picture o yung video. And then ang gagawin ko niyan, kung sino lang yung nagugustuhan kung sa tingin ko maganda, ililista ko yung mga names niyan sa notebook. Sabihin ako mo notebook noon, mga ganyan, tapos maglilista lang ako para kung talaga sa tingin ko na ito maganda to. And noong time na yun, mabilis ang facing noon. Black and white pa. So, talagang anong age mo noon, Kuya Andy? Mga 10? Elementary pa lang ako noon. Elementary high school. Siyempre, during 80s, ano pa doon, di ba? Nag-start ako ng mga siguro 80s, not 70s kasi medyo bata pa naman ako at hindi ko pa naiintindihan kung ano yun. Ang first na natatandaan ko lang talaga na
napanonood ka ng Miss Universe or sa pageant, normally Miss Universe, primo, specifically, kasi always televised yan sa TV. Kita nun. Tapos, nasubaybayan ko na yung binibini, na alam mo yon pagka binibining Pilipinas na, ayan na. Siyempre, tutukan na yan sa TV. Alamin mo kung kailan ang binibini, at manunood ka na lang. Pagkis Miss Universe, Miss International, Miss World, at saka yung Miss Maha International. Well, everyone, some of you knows kung ano yung Miss Maha International noon. Wala yun. Wow! I think yung Miss Maha na yan is the same as like copycat or not. I don't know if copycat is the right word, pero I think is the Reina Hispano. Nakapanood ako one time ng Miss Maha noon. Yun yung may kung sa ulo na pagkataas-taas, yung sombrero na parang hindi mo maintindihan. Klaseng susuot lang. Para lahat sila naka-uniform lang, tapos may headgear sila na mataas na gano'n na hindi mo maintindihan kung ano yun. If there's one thing that he learned from his childhood, what was it? Valuable lesson. Yung talagang tsatsagain mo yung sarili mo. Yun yung parang hindi ganun ka dali yung life. Tulad ng nasabi ko nga, yung naglalakad kami going to school na yung naglalakad lang sa dirt road, and then kung gusto mo ng shortcut, dadaan ka sa yung tipong malagubat, yung hindi kagandahang daanan, pero mas kaigsi siya. So, yung mga ganung bagay, yun yung mga naranasan ko na it takes a while for you to improve yourself. It takes a while. So, parang, sige lang, intay-intay ka lang, and then from the right time and the right place, magiging successful ka rin. So, yun lang yung natatandaan ko, mga bagay na natatandaan ko, na naranasan ko, na daldala ko hanggang ngayon. How did he come up with the name Pageant Chica? Ito ang history niya, di ba? Sabi ko nga sa'yo, noong 2021, 22, nung nag-guesting ako kay Gaze at saka kay Mama Sam noon, and eventually nawala ako, di ba? So what I did that time, I make myself active on Facebook. Bring my garden for planting garlic para next year, pag tumubo siya, mataba na yung lupa. Eh, sabi ko, dito na muna ako siguro. It's much easier here, blah, blah, blah. And then at the same time, parang tinitimpla ko muna yung atmosphere ng mga eventually kung paano ka mag-handle ng mga tao, ganyan-ganyan. And then isingit ko rin eventually yung pageant chica ko, yung hili ko sa pageant, dun sa pag-Facebook ko. Together with Dennis Chavez. Nakikita ko na rin yan noon, yung nag-guesting ako noon, nasa comment section yan sila noon. And then, ang title ko usually kapag nag-pageantry ang pag-uusapan namin sa pagla-live sa Facebook is Pageant Chica. Ano pinag-chikahan nyo? It's about pageant. Ayun yun. So, kaya I come up with the Pageant Chica. Dinala ko yan dito sa YouTube. What does he consider the best thing about being a pageant blogger? The best thing about pageant blogger, marami kang makikita magandang hitsura. Yun ang gustong-gusto ko. Kasi nakakaalam mo yun, nakakaganda ng feeling ng ano mo na parang gusto mo maging tulad niya. Yung mga ganung tipo, yung sa styling pala makakakuha ka ng mga ideas on what you can wear, things like that. And then yung isa rin na gustuhan ko is yung community, yung pageant community, yan tayo. Meron makikita ng mga pageant vlogger na alam mo na kanya-kanyang niche yan, di ba? Yung kanya-kanya, like si Gazel, Cruella, talagang straightforward siya. Meron dyan yung talagang, alam mo na, parang chismis ang niche niya, tulad ni Curagan, right? Mga ganun tipo, maganda yung community, kahit papano. May kanya-kanya tayo mga respect and alam mo yun, tsaka nakakapag-build ka pati ng, ang tawag dito, ng plans. Magkakaroon ka ng dahilan to go some places wherever that pageant is going on. Like ngayon, mangyayari ang Miss Universe sa Thailand. Sabi ko, this is my time to see Thailand and at the same time see Miss Universe. So it's hitting two birds in one stone, ika nga. Are there any regrets? Did he say something that he totally shouldn't have said? No, yung kapag hindi ko alam kung ano yung context ng pag-uusapan, hindi ako ready. Doon ako hindi masaya sa akin. At saka kasi pag minsan after na halimbawa nag-guesting ako,
pinapanood ko rin yung videos eh. Kahit ako, pag nagla-live ako, pinapanood ko rin. So, tinitingnan ko kung ano yung nasabi ko na hindi ko gusto, na hindi ko nasasabihin next time. So far naman wala pa namang ganung major na talagang super regrettable ko nasabi na may nasaktan ako. So I'm very watchful and mindful about that kapag nagbablog ako. So kung meron naman ako siguro hindi magandang sasabihin, and I'll keep to myself na lang and mag-vent out na lang ako sa somebody else through like by calling, but not definitely in front of the video or on my channel. Diba? Now let's find out his favorite things. Filipino dessert. Leche flan. Superhero. Superman. Filipino movie. Oh, magdusa ka. Gina Bonnevie. TV show. TV show. Wheel of Fortune. International celebrity. Brad Pitt. Filipino celebrity. Richard Gomez, of Fashion course. designer. Rene Salud. Filipino beauty queen. Pia Wurtzbach, of course. International beauty queen. Si Natalie Glivova. Local pageant. Miss Universe Philippines, of course. International pageant. Miss Universe. City. Calgary. Sports. Volleyball. Pulutan. Sisig. Color. Blue. Award show. Oscar Award. Perfume. Pierre Cardin. Food. Food. Sinigang. If Andy Schaaf was given an opportunity to answer his own version of a Miss Universe question from 1997, how would he answer it? Here's the final question. If there were no rules in your life for one day and you could be outrageous, what would you do? I would eat everything in the world. You do not understand. I would eat everything twice. One rule, no rules in one day that is outrageous. I would walk naked around the world. Yeah, I don't know, it's just outrageous to me because nobody does that. Yung tipong lalabas ka out there, like grocery without anything in your body, just your skin. Ano kaya ang mensahe ni Kuya Andy Schaaf sa mga aspiring beauty pageants at ano naman ang kanyang advice sa mga upcoming bloggers? You should be prepared. I mean, and just be yourself, as everybody says, and just be kind. Alam mo yun? Kasi siguro kapag gano'n ang panuntunan mo sa life mo, you'll never go wrong. Yun yung sabi ko, it's simple. Just be kind and be yourself out there. Find your niche. Find who you are, yung kung sino kayo. Hindi ko sinasabi na yung katulad na sinabi ko kanina na you just have to be kind or something. You can be cruel and yet be kind, di ba? So, pwede kang straightforward magsalita kung sa criticism about the girls and yet you're kind behind it. So, hanapin mo lang yung niche mo and be responsible enough for you to be yourself, di ba? So, tapos, let's not be contributing factor to somebody else's mental health issue. Kasi once na nagsalita ka ng hindi maganda towards particular person or candidate, masakit yun para sa girl. And we don't know what's gonna happen. Unang-una, hindi natin siyang kilala, di ba? Hindi natin alam kung gaano ka-sensitive yung puso niya, yung sarili niya with regards to some particular words na sabihin mo. So be sensitive enough, and I know there's a lot of people out there that are highly sensitive person. So I'm always vigilant into that. So what motivates Andy Schaaf to continue doing pageant blogging? Siguro sa mga taong nakapaligid lang din sa akin, yung nai-inspire ko, like, for example, si Gaisel, di ba? So, si Gaisel, alam naman natin na
na alam mo yung how do I say it? Yung status niya, di ba? Wala siyang work and then he managed to do it like his work is blogging. Hindi ko naman sinasabi na magaganon din ako, di ba? But what I'm trying to motivate myself is to a lot of people to do whatever you like. And I said, oh, this is what I like. So, yeah, let's go for it. And syempre, ano rin, parang yung tipong titignan mo rin yung sarili mo kung are you in the mood today to do that? And if not, don't do it. And if you do, go for it. Ang isa ring magandang kwan kasi, yung mga viewers mo. Yung community mo na nabubuo mo within your channel, di ba? Exactly. So, hindi ko sinasabi na nakakalimutan ko na sila or something. I still looking forward to see you guys. Just ko, I know in my mind kung sino kayo. Hindi ko na masasabi kung sino-sino yung mga yun, di ba? And nakikita naman natin yun during sa pagla-live natin, sa vlogging natin. And we all have the same viewers, maybe. Not 100%, but at least tidbits of it. Kung meron pa bang pangarap ang isang Andy Schaaf, ano kaya ito? Just maybe just a simple good life, continuous good life na lang rin siguro as of now, kung ano yung tamasa ko as of now. And syempre, more travels. Yun lang yung gusto ko mangyari as of this time or in the future. Or maybe yung sinasabi ko nga, pa yung dream mo, di ba? So yun lang, I'm not much anymore because I would say I am living my dream. So, yeah. So I have nothing to ask for. So puro pasasalamat lang yung ang gagawin ko by this time, because I'm telling you, if you're on this age of your life, kung meron ka mang ibang gustong gawin na lang siguro is mag-travel, enjoy, much laughter, and avoid negative energies if you can, right? And if not, and if you can say something or like, defend something about it, do it, which is good naman yung ganun para at least ma-enlighten yung mga tao na nagbabato ng negative towards somebody else, right? So yun na lang siguro ang gusto kong gawin. Yung yung ginagawa natin dito sa channel mo, sa channel ko, sa channel ni ganito, ni ganyan. So enjoy na lang tayo and huwag tayo yung mga yung okrayan, Diyos ko. Next for me, siguro is actually, I take one day at a time ako eh. Kung nag-iisip man ako or nagpaplano man ako on what's gonna happen tomorrow or the next hour or the next week, siyempre, meron din naman akong plano, just like to watch the Miss Universe in Thailand. That's the plan, right? And then we'll see how it goes with that. Siyempre, hindi naman ganun kadali. But, yeah, those are the things that I have to watch out for, I think. And I hope my community, my viewers will look into that. And definitely, I will give you, if that happens, kung mangyayari man yun, ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang isang Andy Schaaf sa Thailand. Ano kaya ang paboritong international movie ni Kuya Andy at bakit pinili niya to? Tom Hanks. Bakit favorite mo yun? Kasi yun yung parang buhay niya na from the very start ng bata siya hanggang sa lumaki siya, naging sundalo siya, naputulan siya ng legs. Forrest Gump, yes. Kasi ang hindi ko makakalimutan doon is yung life is like a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get. Alam mo, very, very nakaka-relate ako doon, primo. Kasi hindi ko akalain makakapag alam mo yung life ko dito sa Canada. Yung makikilala ko yung amo ko. I call it amo, pero jowa ko siya. So yun. So I believe on that. Kasi nga, I never expected it. Kaya, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Kala ko hindi ako iiyak kung yan.
Gusto ko din dun is yung bench kasi it all started in talking to people, to strangers over the bench by the bus stop. So, kaya pag nakakakita ko ng bus stop, sabi ko, ay, ang ganda naman, parang parang sa movie ako. yun yung pinaka-ano ko talaga doon. Kaya gusto, yun ang the best movie sa akin ever. So there you have it, mga Contesera pageant fans. You've just witnessed the beautiful and inspiring story of Andy Schaaf, the pageant chica. Until the next episode of Primo Tells Inspiring Stories, thank you for watching, and please continue to support our channel for more contents like this, because here on Contesera Pageantry, we live for this.